Breaking news mga kababayan, BP Sara, malayo talaga at imposible na ma-impeach ito. Merong pasabog po si Kiko Barsaga, Attorney Rowena Guanzon at Cathy Binag. Dito po mga kababayan, nanginig yung mga congressman na dorobo. Nanginig yung mga kupal na maletagang. Nanginig yung mga makakapal ang muka na akala mo kung sinong mga malilinis. Ngayon po mga kababayan, yari sila sa pasabog na ito. Imposible talagang ma-impeach si Sara. Nanginginig na ang mga kawatan dito. Pakinggan po natin si Kiko Barsaga dito at ang kanyang grupo na si Attorney Rowena Guanzon, Cathy Binag. Ito na po mga kababayan ko. Yari ng mga kawatan dito. Well, firstly, alam nilang imposible yung 16 votes in Senate because... Minus pa kasi ngayon si JB Ercito nagsabi na. Ayaw niya na. Minus pa. Estimated mga 8 votes maximum, 10 votes. Since there is no new... Walang bago sa impeachment ngayon kumpara sa impeachment last year. There's no new evidence, nothing new. So expected na what we saw as the results for last year would be the same this year, except siguro medyo mas kukunti yung mga congressman kasi mas malapit. At ngayon, ang NUP ayaw nang pumirma. Ilan sila? 40? 37? Mga ganun? 37. Something like that? Mga almost 40. Yung best friend mo na si Kong Puno it's now justifying why they will not sign this impeachment complaint because there's no new evidence. Very good reason, Congressman Puno. Tama. Pero ang political na reason dyan, Congressman Puno, ay bakit ka tataya dyan? Manatalo na yan eh. Ending na yan ng BBM eh. I remember... Kung manalo si Sara 6 years yun. Magandang araw, Pilipinas. Sa dami ng ingay sa politika, sa dami ng opinion sa social media, May isang tanong na gusto nating sagutin. hindi propaganda, Hindi chismis, katotohanan. Dito, walang iwasan. Walang paligoy-ligoy, sa totoo lang. Kasama natin ngayong araw, isa sa pinakabatang mambabatas. I think siya yung pinakabata eh. At controversial dahil sa mabibigat na mga pahayag laban sa administrasyon na ito, walang iba. Ang napakatalino nito eh. Minamaliit pero I've seen yung interview niya, ang talino niyang kausap. At makisig. Oo, walang iba kundi si Cavite 4th District Congressman Representative Kiko Barsaga! Welcome, Kong Kiko! Ayan mga kababayan ko, umpisa pa lang mainit na. Kiko Barsaga na congressman ng Cavite, binulaga ang mga congressman na kawatan. Have you been spending your free time lately? Meow-meow lang. Meow-meow lang. Wala masyadong ginagawa kasi suspended and as of now, madaming naging issues in terms of geopolitics in the Middle East. So, training muna kasi baka mag-World War III na tayo. Ano yung training mo? Di ba, you're in martial arts, right? Yes. Boxing, taekwondo, iba-iba. You have a black belt in... Black belt na. Wow. I actually just recently got my black belt last August. In August what? 2025. In what sport? Taekwondo. Taekwondo! Black belt. So, nagko-competition kayo? Actually, mga kasama ko sa KLD Dasmariñas, sa DLSUD. Madami kami from DASMA we're a group of athletes and we join taekwondo competitions. Iba-iba kasi may ibang athletic groups ko din from Arnis, boxing, sinasamahan ko sila sa mga competitions sila. And how many years have you been doing this, Congressman? On and off for about 15 or so years for taekwondo. That's Pero may already- mga times Bata na ka mag-i-stop pa. ako mga 1 year, 2 years due to work, schools. Pag That's naging really a busy. discipline. Huh? Yeah. Sa mga nangyayari ngayon, Kong Kiko, meron ka bang nakikita na naiisip mo, because bata ka pa bilang legislator, no? Na in the future, even though alam natin na hindi magiging madali yung pag-recover sa mga nangyari sa atin na nakawan sa kaban ng bayan, sa geopolitics problem natin, sa personal na labanan sa politika, ikaw bilang batang mambabatas, ano yung nakikita mo na
maitutulong mo or naiisip mo na idea ba na pwede mong ma-share na makakatulong sa ating bayan? Oh, wait lang mga kababayan na alam nyo sa totoo lang, magaling talaga itong si Kiko Barsaga. Ang nagagalit lang dito, mga tangalista na bobolista. Yung mga bulag at pipi na naniniwala sa 20 pesos na bigas. Tignan nyo yung mga tangalista, bobolista, bangagista, mga pingkilista, mga dilawantista, mga satanista. Nakikita nyo, ang taas-taas na ng presyo ng krudo sa pandaigdigang petrolyo dito sa Pilipinas. Nagtataasan ng mga bilihin, mga krudo at langis, ang tataas na din. Sasabihin ng kanilang amo na si angag-angag ay chillax lang tayo. Wala pang krisis sa langis. Wala pang problema sa aking analysis. Wala akong nakikitang problema. Yan po ang sinabi ni BBM. Hindi pa daw niya na kikita na may problema. Diyos ko Lord, mga kababayan ko. Ito po ang kanyang sinabi, mga kababayan. No? Wala tayong problema sa aking analysis. Wala tayong problema para sa supply ng petrolyo. Diyos ko Lord. Patawarin nyo ako, Mr. President. Lumabas na kayo sa sarili nyong mundo. Auntie Claire, kung naninirahan ka sa isang garapon, please lang, lumabas ka na sa garapon na yan para malaman mo na may krisis na sa langis. O ayan mga kababayan ko, ituloy pa natin ito. Kasi sinasabi nila, binubudol nila ang taong bayan. Wala pang krisis sa aking analysis. Wala pang problema sa langis. Ay, tangalista na lang naniniwala sa inyo. Well, regarding sa ideas, kung ano yung... In Firstly, general, yung isa-isa. Yung sa corruption issue, ang problema kasi natin dito is that hanggang ngayon, wala pang... We already spent millions on the ICI. Walang nangyari doon. Walang nakukulong. Walang... Actually, kahit yung sa report nila, walang... It's been inconclusive so far. There's no results. And that's the problem. When we allow a system that shows no results whenever corruption is investigated, di parang pinapakita natin na okay lang magnakaw. And so we would have... This issue would keep repeating itself if there are no consequences for this. Kasi anong mawawala sa kanila? Wala namang nakukulong, wala namang nasususpend, walang na-expel from the house, and no one's facing any consequences for this action when what they could gain is billions of pesos from the public funds. Kopi ko Blanca, di lang creamy, gentle din sa tummy. Switch. Ayan mga kababayan ko. Ayan ang sinasabi natin. Ano na talaga? Totoo naman kasi walang nakukulong. Ginastusan nilang ICI pero hanggang ngayon, puro sarswela, pagtatakip ang nangyayari. Yung may mga sinabit na ang ICI at TPWH sa Ombudsman. Ibig sabihin, there is a pending investigation, if not a case in the Ombudsman, against, example, Edwin Garjola of CWS, correct? And yet, hindi siya suspended. Yes, actually, there would be no basis for the ethics to suspend him because investigation pa lang yun. Ang problema kasi natin is that these investigations, it's almost 1 year since then. The ICI started in October, I believe, September. Pero kasi, ang sinasabi ko nga, ang ICI, itinayo yan ni Marcos, ni Bongbong, para naman ng konting appeasement, no? Pero at the same time, dahil siya naman ang boss, siya naman namini ng mga yan, kaya nga nagsisiresign na, nung alam na nila na parang budol ito wala naman talagang, in my opinion, their marching orders is wag idamay si Sandro at si Martin. Wala talagang mangyayari sa atin yan, di ba? And kitang-kita mo nga, na nga natin, di ba? Kahit ikaw siguro, kung Kiko, kitang-kita mo yung nangyayari na every time na merong willing magsalita
or magpahayag ng kanilang karanasan na naranasan nila sa katiwalian or witness. Imbes na pakinggan, ang unang-una nilang gagawin talaga, babanatan nila, sisiraan nila, i-question nila yung credibility, even meron ng mga salaysay. Di ba, ang una, bago mo ma-question yung credibility, dapat imbestigahan mo muna kung ano yung, as a lawyer, Mama Bing, di ba? Kailangan basahin mo muna kung ano yung affidavit, tapos doon ka mag-imbestiga bago mo sabihin kung credible or not. Tsaka katungkulan nila yun, gaya ng Blue Ribbon Committee, katungkulan nila yun, na to get to the bottom of things. Kaso, ayaw talaga ni Senator Lacson imbestiga ng 18 na Marines na yan. Ang problema ni Senator Lacson dyan sa 18 na Marines? Well, they have political interests as well. So, kung sakaling maimbestigan sila, then Senator Lacson could face the consequences of whatever would be the result of the investigation. Saka hindi niya alam kasi kung anong sasabihin ng mga yun eh. Yeah. Pag inimbestigahan niya at may sinabing pangalan, ayaw na ayaw yata ni Senator Ping Lacson na lumabas ang pangalan ni Martin Romualdez Then, dyan. tsaka yung BFF niya nandun din eh. Sino? Si Senate President. Bakit? May sinabi ba mga Ayan, Marines? meron. Na nagdala silang Yes, maleta doon? meron sinabi. Yes. Kay Senate President Soto? Yes, may binoto ko sinabi yun, sila. Ako, di ba we were just talking about it a while ago? O ayan mga kababayan ko, nakita nyo naman si Ping Lacson. Kaya ayaw imbestigahan itong 18 Marines kasi nga nabanggit yung kanyang BFF na si Tito Soto na allegedly nag-deliver yung mga sundalo na Marines ng 5 mali-maletang pera. Diyan po sa Baclaran, kung hindi ako nagkakamali, yung opisina niya, dinalhan ng mabibigat na punong-puno ng pera na maleta. Kaya ayaw imbestigan ni Pampilo Lacson na sinasabi niya, chismis lang daw ito. Hala ka. Bistado. Interesado. Hindi interesado si Tito Soto at Ping Lacson na mag-imbestiga kasi nga damay-damay sila. Na what do you call this, na ako gusto ko si Senator Lacson before. Oy, binoto ko rin Diba? yan ha. Tapos, sobrang disappointed ako. I was so excited nung umpisa pa lang. Kaya nga, every time I'm posting in my Facebook, sinasabi ko, Senator Lacson, nasa na yung 60-plus congressman na binabanggit mo na involved sa flood control projects. Kasi Siya ba yung nauna? Oo, Sabi niya? siya. Campaign. So, I always ask for it. Kasi siya yun eh. Kaya I'm so excited nung biglang ngayon nawala, nag-evaporate. Hindi niya binabanggit at all. Bakit nun ang lakas-lakas ng dating nitong Senator Lacson, tapang-tapang, parang walang kinatatakutan. Yeah. Kahit hold-upper, kidnapper. Pero ngayon parang tila ay talagang pang-retire na siya. No? Sana hindi naman yung ang dating is kasi ang dami, no? If you see social media, no matter how hard they try na magbayad ng avatars, ng trolls, kasi actually having a troll all over na sobrang dami, yan ay isa ng katunayan, Mama Bing, na ang dami naghihirap sa Pilipinas na kumakapit sa tuko. Oh. Di ba kapit sa tuko na? So, gipit na sila. So, kahit nakasanla na yung kaluluwa nila sa impyerno kasi they need the money to feed their families. Kanisinungalingan lang. Yeah, di ba? Eh. So, parang nagtatakip eh. Pagtatakpan mo yung mga mali, sisiraan mo yung mga gustong magsalita. Yung Alam nyo, totoo yan mga kababayan. Ang tamaan, wag magalit, bato-bato sa langit. Yung mga vlogger na bayaran, oy, kilala ko kayo. Huwag kayong maang-maangan. Hanggang ngayon, pinagtatanggol nyo yung amo nyo. Yung iba, nasa ibang bansa na ng mga bayaran na bangagistang vlogger, mga kababayan. Tapos, sasabihan nyo kami ang mga bayaran, hoy, nising kong duling, walang binabayad sa akin. Ito dahil sa aking prinsipyo na naniniwala ako kay Marcoleta. Si Caro Dante Marcoleta, kung anong paninindigan niya, yan ang paninindigan ni The Wonders. Nising kong duling, wala akong natatanggap sa mga politiko. Mga kupal kayo, tangalistang kupal kayo, sa totoo lang. Sasabihin nyo, kami yung bayaran. Di ba mga kababayan ko? Alam nyo kasi, may mga followers. Ito huwag kayong masasaktan ha.
Hindi porke nagbibigay kayo ng mga donation, pwede nyo nang hawakan ang leeg ng isang vlogger kung ayaw ng inyong prinsipyo. 'Di ba mga kababayan? Ako kasi noon mga kababayan, marami akong followers na tinutulungan ako dahil nagcha-charity vlog po ako dati sa mga katutubo. May mga followers na mababait, may mga followers din na parang nanunumbat na porke hindi ako sumusuporta sa kanilang mga gusto, sa kanilang sariling interes sa politika, inayawan ko sila mga kababayan ko. Inayawan ko sila, nilayasan ko sila. Dahil ayaw ko ang kanilang prinsipyo. O, kita nyo yung ibang vlogger, nandun pa din hanggang ngayon. Kapit to ko. Si The Wonders lang ang nag-iisa na solohista na nagsosolo para ipaglaban ang katarungan. Kung ano ang sinasabi ni Marcoleta, doon po ako. Okay, kayong mga tangalista kayo, wala akong pakialam sa inyo. I-bash nyo ako ng i-bash, wala akong pakialam sa inyo kasi wala kayong ibinabayad sa akin, hindi ako tumatanggap sa inyo. Yung mga sinasabi nyong mga politiko na nagbabayad sa akin, wala po. Kidlatan na ang bayaran ngayon. Okay po? Para magkaalamanan. Okay? Ito pa po, pasabog ni Kati Binag. Totoong may mga bayaran talaga na isinanla ang mga kaluluwa para lang kumita, ipakain sa kanilang mga pamilya. Pero ako mga kababayan, vlogger po ito. Kung hindi kayo mag-skip ng ads, salamat. Kung mag-skip kayo, salamat din. 'Di ba? Si YouTube ang nagbabayad sa amin. Trabaho namin ito. This is my job. 'Di ba? Komentarista, political vlogger po tayo na may paninindigan, hindi tayo bayaran. Kahit 5 duling, wala akong tinatanggap sa inyo, okay? Mag-grill token po tayo. Yung iba, nasa ibang bansa, nasa Canada. Yung isang bading doon na laging naninira kay Sara, di ba? Laging sinisiraan si Sara Duterte. Yun yung mga bayaran. Okay? Kung nagbibigay sila ng chilling effect, 'di ba? Kung Kiko, you know, it's so easy to understand. Even an ordinary Filipino is madaling maintindihan kung anong ginagawa niya. Palagay mo Kong Kiko, yung disclosure ng 18 na Marines, is it probably true or you don't give it credence? Well, coincides with yung sa sinabi ni Orly Cutesa and regarding sa sinabi ni Zaldico. So, if any of those are true, then the others would have some truth to them as well. And actually, surprised ako na supporters kayo ni Senator Ping Lacson dati. Since ako, even during 2025, hindi ako masyadong, well, even during 2022, hindi kami masyadong pro-Lacson. Kasi kilala namin siya sa Cavite. Okay. Even you're during from the Cavite. 2022 elections, Yeah. hindi naman siya malakas dun sa Cavite. When At he ran for Cavite ba yan? president. Cavite. Silang Laboy eh. Hindi ko nga alam na taga Cavite yan. Cavite. So at least ngayon, kilala niyo na si Lacson. Yeah. Well, nakakalungkot kasi I'm expecting more sa mga retirees, yung mga magre-retire na mga political na supposedly nagkaroon ng kapangalan. Mabuti or masama. Parang mas gusto pang mag-retire ng mas masama ang reputasyon. Kasi pinakita niya dito na talagang nag-ano siya, pinaprotect niya talaga si Martin. Ayan mga kababayan ko, nakita nyo? Kung ano po yung aking mga kuro-kuro, mga opinion, yung personal point of view ko kay Senator Ping Lacson, yun din ang kanilang mga punto. Na itong si Ping Lacson, mga kababayan, kung kailan tumanda, kung kailan nagkaedad, dun naman sinira ang kanyang political career. Dati mga kababayan, gaya ni sinabi nila, yun din yung aking nararamdaman na si Ping Lacson ay isa pong mabuting politiko na bawat salita ay may katwiran at may paninindigan.
Iyan din ang nararamdaman dati at pagtingin ng taong bayan kay Ping Lacson. Na pwede rin itong maging isang parang PRRD na matapang, may kamay na bakal. Pero anong nangyari mga kababayan? Kinain ng sistema. Nakita niyo naman, oh. Halatang halata. Na pag si Marcoleta, tinutumbok na yung mastermind, eto naman si Pinky, itinatago yung mga mastermind. Di ba mga kababayan ko? Tuloy pa natin mga kababayan. Sabi ko sa inyo yan si Lacson, kung kailan tumanda, sa kanya sinira ang kanyang political career. Nung hindi niya talaga hindi niya ni-require na humarap doon. Sabi niya, interparliamentary courtesy. Yung sinasabi ni Senator Marcoleta, ay kung ako, hindi ko gagamitin yung interparliamentary courtesy dahil sa massive ang korupsyon Correct. na dapat ay ating susuriin. Diba? Pero Yeah. it looks like politika lang talaga. Pati sa Blue Ribbon Committee ay politika ang naghahari dyan. Kung bakit si Senator Ping Lacson ay ayaw niyang magpatawag nung 18 na yan. Kung ayaw mo pumapatawag ng 18, kahit na mamili ka na lang ilan sa 18, yan na lang po ang inyong ipatawag. Kasi, alangan naman, tingnan nyo kung aling affidavit dyan ang palagay nyo ay very, specific, ipatawag nyo. Para naman mapatunayan na ang Blue Ribbon Committee ay hindi po bias at walang pinagtatakpan. Kasi ang problema talaga ng administrasyon ng BBM na ito ay dahil sa walang nananagot at walang nananagot dahil siya ang tinuturo na mastermind. At saka yung ano dito is kung sino pa, wag na tayong lumayo, kung sino pa yung may lakas ng loob manindigan at tumayo para sa kanyang Kong bayan, Kiko, di ba? oo. Anong ginawa? Si Kong Kiko, nung malakas ang loob, may boses. Alam mo, iba talaga, no? Iba talaga din talaga yung wala pang bahid wala pang influence ng korupsyon or hindi na-expose. Even though yung dad niya, yung pamilya niya, is nasa politika. Dynasty. Oo, di ba? Pero nakita mo sa kanya, tumayo siya kasi wala siyang ganun, di ba? Oo. He doesn't care. Oo. Until now, I heard nga, he doesn't really care. Because you stand for what is right. And that's very important. And imagine, ilang taong ka na, Kong Kiko? 27. Imagine, a 27-year-old compared to you guys na nandyan for the longest time sa Kongreso, my goodness, ano na lang ang record nyo compare naman sa kanya. Sasabihin nyo, Ayan mga kababayan ko, lahat ng mga sinasabi nila kay Kiko Barsaga, totoo yan. Batang-bata, matalino, kahit sinasabihin nila may tama sa utak, hindi po yan totoo mga kababayan. Ang tanging naninira lang kay Kiko Barsaga, mga tangalista na bobo. Totoo lang mga kababayan ko, kakabwisit. meow-meow lang ang alam. Palagay Sino mas mo? matino mag-isip? Yung nagmamyaw-meow o yung di lumalaban sa korupsyon? Sige nga. At yung mga nagnanakaw dyan, sinasabi nyo masama ugali ni Kong Kiko dahil nililibak niya ang presidente. Dahil sinasabi niya na pinapahiya niya kayo dyan sa House of Representatives. Sa dami naman ninyong mga kurakot dyan, at saka yung iba sa inyo dyan, may mga kabit pa, dapat may konsensya naman kayo na kayo mismo, huwag na kayong bumoto sana. Teka lang, sino yung may kabit dyan? Hulaan nyo kung sino yung may kabit. Nako, parang nag-viral yun na. Yung nag-tip pa. Sa Viva Max yata yun. Nako, nakalimutan ko na sino yun. Kontra sa suspension ng mga ganitong Congressman Kiko Barsaga na ang sinabi lang naman niya ay Katotohanan. at freedom of speech. We defend his right to freedom of speech. Anong palagay mo, Kong Kiko? Anong masasabi mo dyan? Hindi, okay lang naman yung suspension eh. Okay lang? Because
if they continue to do that, edi mas pinapakita lang nila na ganun talaga sila. Oh. And That's true. we can no longer expect anything from Congress, lalo na ngayon na sobrang laki na ng corruption sa not just within Congress but within the Philippine government. And At sa second suspension mo, talagang ang taong bayan ay na parang, ano ba yan? Sige, ang pangatlo. Gawin nyo na kaya. Ano nyo na, installment pa kayo dyan. Lump sum nyo na. Grabe kayo. Hindi ba kayo nagbabasa? Ganzon, Rodolfo Ganzon versus Court of Appeals. Where the Supreme Court ruled that you cannot kasi sinuspend sila Mayor Ganson, hindi Guanzon, ni Secretary of DILG Santos doon under Cory. Sinabi ng Supreme Court, mali kayo, ikaw ang Court of Appeals, mali ka. Dahil hindi pwedeng successive suspension because you will then defeat or deprive the elected official of you will deprive the people, the will of the people. You will negate the will of the people. Ayan, mga kababayan ko. Yan ang sinasabi ng taong bayan dito. Ibalik ang death penalty para litsunin ang mga kawatan. Sabi ni Licerio Mali. Solid Sara all kami dito sa CDO Surewin President 2028. Marlo Balangkig. Yuan Mahaljo. Kung gusto nating managot lahat ng mga magnanakaw, iisa lang sagot niyan. Maging presidente si Inday. Ayan, mga kababayan ko. Anong masasabi nyo dito? For transparency, for a better democracy. Isang like naman dyan at isang subscribe at isang share. Ito si The Wonders Philippines. Salamat po mga kababayan. At shoutout sa inyong lahat mga kababayan ko ha. At sa lahat ng mga solid natin dyan, naka-Wonders. Gaspar Beltran ng Cebu City. Shoutout sa iyo. At ito, tingnan nyo. Good morning, brother watching po from Pondan Extension, Decalao Chao, Coron, Calamian District, Imelda Facun. Diba, mga kababayan? Shoutout sa inyo, mga kababayan ko. Mabuhay po.